Sabi nga nila hindi mo talaga masasabi kung saan, kung kailan, kung paano mo makikilala ang taong magpapatibok ng puso mo. Pwedeng nakasalubong mo na pala siya sa kalsada o nakasakay sa jeep. Sino nga ba makakapagsabi, Kuya E, na minsan sa hindi mo pa talaga inaasahang lugar o panahon makikilala yung magpapatibok ng iyong puso? Ako po si Natoy at ito po ang aking kwento. Isa nga po pala akong silahis, Kuya E. Alam ko sa sarili ko yon. Pero sa lugar kasi namin, alam ko na hindi ako tatanggapin kung ganun ako. Kaya natuto akong makibagay o ilugar yung sarili ko. Nasubukan ko na rin naman magkaroon ng girlfriend na may tumagal din naman. Pero minsan iba talaga kapag sa lalaki ka tinamaan. Pero hanggang tingin lang ako lagi o sabihin na natin na pinipigilan ko ang aking nararamdaman. Kilala kami sa lugar namin, Kuya E, na nagtitinda. Sa tuwing sasapit ang bare months ng kakaning Pampasko, sabi nga nila, ang puto bumbong. Mga panahon na abalang-abala kami lalo na kapag sasapit ang December, maraming customer. At dahil po sa nagtatrabaho kasi ako sa kwentong aking ibabahagi, tuwing gabi na lang ako nakakatulong sa pagtitinda ng puto bumbong. Iba't ibang tao ang nakakasalamuha. May kumakain sa tindahan, may nagte-take out din. At syempre, hindi rin maiwasan na may mga bumibili na namimit ang expectation ko. Sabihin na nating nagugustuhan ko. Sabi nga, mapagpapantasyahan. 4 kaming tumatao, Kuya E, doon sa stall na malapit sa simbahan. Tita ko, kapatid at isang pinsan ko. Simbang gabi ng maganap, Kuya E, ang hindi ko inaasahang magpapabago, lalo na sa aking sarili. Isang kotse ang tumigil sa harapan ng aming stall at bumaba. Nung una, literal na natulala ako sa kanya, Kuya E. Akala ko pa nga ay artista kasi ang lakas ng dating niya. Gwapo talaga. Nagtatanong siya kung magkano yon, mukhang masarap daw. Siyempre ang mga tindero for the promote. Hindi pa raw siya nakakain ng puto bumbong. Gusto ko sana yung bongbong niya. Naisip ko sa sarili ko na gusto ko rin makain. Joke lang, Kuya E. Nung gabing yon, Kuya E, tila ba ako nanginginig habang nagtataktak ako ng puto bumbong. Maraming bumibili pero laging bumabalik ako ng tingin sa kanya. Ang isa kong pinsan na babae naman napansin din ang kanyang taglay na kagwapuhan. Bumulong pa sa akin ang pinsan ko na bagalan ko raw ang paggawa para tumagal ang lalaki. Gusto ko sana itanong ang name niya hanggang sa ang makapal na mukha kong pinsan ang biglang nagtanong, "Kuya, bago ka lang ba dito? Anong name mo?" Napatingin ng lalaki at napangiti at nagpakilala. Itago po natin siya sa pangalang Pikoy. Maputi si Pikoy, Kuya E, at maporma. Bonus pa yung palaging nakasmile. At nung gabing yun, Kuya E, nakita ko kung paano nag-enjoy si Pikoy pagkain. Nakadalawang order pa ito. Sabi ko, sa bagay kapag first time talaga at nasarapan babalik-balikan mo. Na all binabalik-balikan. Masarap pala to, sabi ni Pikoy. Matagal ko nang gustong bumili kaya lang lagi kasing maraming tao, blockbuster, sabi niya. Binigyan din siya ng pinsan ko ng tsaa na libre lang naman sa mga bumibili ng puto bumbong namin. Marami na akong nakita na gwapo o pogi na bumibili sa amin, mga customer namin. Pero kay Pikoy, may hindi ako mapaliwanag. May something sa kanya, Kuya E. Matapos kumain ni Pikoy, umorder pa ito ng 3 na iuwi daw niya sa kanilang bahay. Nagtanong pa ito kung paano nga ang gagawin kung iinitin. Isang masayang ngiti ang iniwan ni Pikoy bago ito sumakay sa kanyang kotse na kinakiligan ng pinsan ko.
And deep inside, ako rin. Inaantabayanan ko talaga, Kuya E. Para bang hanggang umandar ang kotse ay nakatingin ako. Nakinakilig muli ng pinsan ko dahil kumindat daw ito. Pero hindi ko masabi kung para ba ito sa pinsan ko o para sa akin. Tulad ko kaya si Pikoy o baka naman ganun lang talaga siya o para sa pinsan ko lang talaga yung kindat na yun. Mga tanong na naglalaro sa aking isipan. Hanggang isang gabi, Kuya E, kumuha kasi ng supply ang mga pinsan ko at ako ang naiwan sa tindahan. Dumating muli si Pikoy pero nakamotor naman ito. Ang lakas talaga ng dating ng loko. Sabi ko sa sarili ko. Nag-iisa ka lang? Tanong ni Pikoy. Sabi ko, oo, may kinuha kasi silang supply sa bahay kasi nagkulang na kami. Swerte nung mga oras na yon walang customer. Umorder si Pikoy ng makakain niya. At nakipagkwentuhan sa akin. Hindi naman din pala kalayuan ang bahay niya. At isa po siyang graphics artist. Maraming tanong si Pikoy na ako naman sagot lang ng sagot habang hindi mapakali. Bakit kasi nga ang gwapo niya? Hanggang sa matapos siyang kumain, nagtanong sa akin si Pikoy. Huwag kang magagalit ha. Sabi ko naman, bakit naman ako magagalit? Pwede bang mahingi yung number mo? Boom! Nagulat ako doon, Kuya E, pero sinabi ko na okay lang naman. Gets ko na ang ganong galawan, pero si Pikoy, bye? Dinikta ko sa kanya ang number ko, Kuya E, at sinave niya ang number ko. At narinig ko nga na nagring. Ako ang nag-miss call, save mo na lang ha. Sabi ko, sige. Nagbayad si Pikoy at umalis na parang nangungusap ang mata. May pabasa pa ng labi niya. Hindi ko alam, Kuya E, kung anong meron si Pikoy pero talagang sobrang lakas na lakas ako sa apil niya. Ilang sandali pa ay dumating na mga pinsan ko kaya sabi ko ay ako naman ang magpapahinga at may mga nagawa na naman akong puto bumbong. Nagpunas ako ng kamay at dali-dali kong kinuha ang phone ko. May text pala si Pikoy. Ang sarap mo. Text ni Pikoy. Ng puto bumbong. Sumunod na text niya. Sabi ko sa kanya, grabe siya. Sabi sa akin ni Pikoy, bakit? Hindi ka ba masarap? Sabi ko, bakit hindi mo tikman? Ay, iba din. Sagot ni Pikoy. Sagot ko. O diba pinatulan ko lang yung message mo. Basta sa akin ka lang ha. Message ni Pikoy. Sanay na sanay ah. Reply ko. Sanay na sanay saan? Di sa bolahan. Sagot ni Pikoy, hindi naman. Malakas lang ang tama ko sa'yo. Sa puto bumbong. Saan ba talaga? Tanong ko. Pwede naman sigurong pareho kapag syempre natikman na rin kita. Nireplyan ko siya ng all caps na tawa lang. So, kailan ko ba matitikman ng special puto bumbong mo? Kung gusto mo, sabay tayo. Marami na bang kumain dyan? Tanong ko. Sabi niya, uy grabe ka naman. Hindi naman ako tulad ng iniisip mo. Okay, sabi mo eh. Sagot ko. Hindi nga, tuwing kailan ba yung pre-day mo? Pasensya ka na ha, baka hindi mo trip yung biro ko. Sabi ko, uy, hindi naman, walang problema. Yun naman pala di tara, puto bumbungan tayo. Natigil ang pag-text ko kay Pikoy nang biglang tumabi sa akin ang pinsan ko. Bakit daw ako tumatawa at sino daw ang ka-textmate ko? Sabi ko wala, tropa lang, group text yun. Sabay tanong ni pinsan kung dumaan na raw ba si Pogi. Ibig niyang sabihin, si Pikoy. Ang sabi ko naman, kanina kumain. Sabi niya, we, di nga, totoo ba? Sabi ko, oo nga. Ay, sayang naman. Ang tagal kasi nila, di ko tuloy naabutan. Anong suot niya? Sabi ko sa pinsan ko, bakit pati suot tinatanong mo? Siyempre kasi naman, ang lakas ng dating, maganda ang forma ni Pikoy. Kayong dalawa dyan, magluto na ulit dito malapit na dumag sa mamimili. Tinawag kami ng aking tita.
Marami nang text si Pikoy nung oras na yun, Kuya E. Nireplyan ko siya, Kuya E, na busy mode. Sorry. Sabi naman niya, sige lang. Message mo ko ha. Huwag kang magpapakapagod, huwag kang masyadong mapapagod, sabi niya. I love you. Nagulat ako sa message ni Pikoy. Sabi ko, uy, wrong sent? Sabi niya, ha? Para sa'yo yan. Sabi ko, huwag kang magpapakapagod at I love you. Wala akong ibang ka-text. May I love you agad kasi. Para sa'yo din yan. Ayaw mo ba? Masama bang magsabi ng I love you? Sabi ko, oo, sa bago mo palang kakilala. Sagot naman niya, masama ba na minahal agad kita? Nung una pa lang kitang makita. May kung anong gumulo lalo sa isip ko, Kuya E, na may konting kilig. Totoo ba ito? Kaloko naman kasi. Hanggang sa tawagin muli ako, kailangan ko na talagang tumaktak. Sabi ng pinsan ko, dati-rati raw hindi naman busy ako sa phone. Ngayon parang lagi kang sumisilip-silip. May girlfriend ka na ulit ano? Tanong ng pinsan ko. Sabi ko, busy sa trabaho saka dito, baka hindi na muna ako mag-girlfriend. Sabi sa akin ng pinsan ko, balikan ko na lang daw yung ex ko. Sabi ko naman ay may boyfriend na yun kaya malabo na. Fast forward, Kuya E, hanggang lumipas nga ang mga araw, bumibili si Pikoy, kumakain ng puto bumbong doon na nagpapakyut sa akin. Walang kaalam-alam ang mga tao sa paligid ko na may palitan kami ng mga mensahe. Hanggang isang gabi, Kuya E, araw ng Miyerkules, araw na hindi ako nagtitinda, ay niyaya ako ni Pikoy. Nag-stroll kami, dala ang kotse niya. Sa isang mataas na lugar, mala overlooking, madilim noon. Bigla akong hinalikan ni Pikoy, Kuya E. Hindi na ako umayaw doon. Napakabango ng hininga niya. And well, hanggang sa kaming dalawa, ayun, napunta sa likod ng kotse niya at naganap nga ang pinaka-inaasam-asam. Ang mga puto bumbong namin ang siyang kinain. Hanggang sa matapos ng yon, alam ko, Kuya E, hindi pwede ang mga detalye pero alam na yon ng mga tagapakinig nyo. Wala na, natikman na ako, hindi na magpaparamdam yan. Biro ni Pikoy. Sabi ko, uy, baka ikaw ang hindi magparamdam. Imposible yun, mahal kaya kita. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Nung una pa lang. Bigla muli akong hinalikan ni Pikoy. Sabi ko, totoo ba talaga sinasabi mo? Pexman, wika ni Pikoy sabay taas ng kamay nito. Lumabas kami ng kotse at pinagmasdan ng magandang kalangitan. Sabi ni Pikoy, tayo na ha, huwag ka nang titingin sa iba. Seloso ka ba? Tanong ko naman sa kanya. Hindi naman, kapag sa tingin ko wala naman dapat ikaselos. Pero yung totoo. Totoo nga sinabi mo na nung makita mo pa lang ako? Oo nga, ilang beses na kaya akong tumitigil noon, inintay ko na tumingin ka sa akin. Hindi ka naman tumitingin. Saka hindi naman yun ang unang beses ko na nakakain ng puto bumbong. Gusto lang kitang kilalanin. Ikaw ba? Tanong ni Pikoy sa akin. Ganun din ako. Noong unang gabi mong bumili, hindi na kita makalimutan. Sabi ko na may tama ka rin sa akin . Hinawakan ni Pikoy ang kamay ko. So tayo na forever ah. Forever talaga? Di for life na lang habang may buhay kung ayaw mo ng forever. Sabi ko kay Pikoy, mamaya puro salita ka lang baka masaktan lang ako. Sabi ko, uy. Sabi niya, uy hindi subukan mo ko. Puro salita ako at kayang-kaya ko naman ding isagawa yon. Sabi ko, time will tell. Hanggang sa lumipas nga, Kuya E, ang panahon na yun nga ang nakapagsabi. Hindi ko alam noon kung paano mag-open sa family ko pero masyado kasi akong mahal ni Pikoy para hindi ko ipagsigawan yon. 12 years and counting, Kuya E, ang aming relasyon ngayon. May sarili na kaming bahay ni Pikoy pero yung tradisyon na pagtitinda ng pamilya namin ay hindi naman namin isinantabi pero may tagatinda na kami. Siguro magtatanong ang iba, Kuya E, anong nasabi ng pinsan kong babae na nagkagusto kay Pikoy. Gulat na gulat siya, Kuya E, na lalaki rin pala ang gusto raw ni Pikoy. Pero crush lang naman daw yun at wala naman sa kanya.
Maraming salamat po Kuya E sa inyo at advance Merry Christmas po sa ating lahat. Nagmamahal, Natoy. Yun no. Muli po, maraming salamat sa iyo Natoy. Tinapat ko talaga ng malapit sa Christmas yung message mo, pero kasi nakita ko yung message mo parang December 1 mo pa yata sinend no. Pero pasensya ka na, ngayon ko lang na-browse yung message mo. Muli po, maraming salamat po sa patuloy po na sumusuporta dito po sa ating channel at advance Merry Christmas po sa inyong lahat.